Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus. Sa gawing paanan, siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kaniyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang makabuluhan na may malalim na kahulugan ang ginawa ng isang babaeng makasalanan para kay Jesus.
Narinig natin sa Ebanghelyo, ikinuwento kung paano humingi ng tawad ang isang babaeng kilalang makasalanan. Pinuntahan niya si Jesus sa isang salo-salo. At sa gawing paanan nito, siya'y nanangis at binasa ng kanyang luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ng buhok at hinagkan, at sa huli, pinahiran ng pabango. Pinahiran ng pabango. Luha at pabango. Parehas na ibinuhos ng makasalanang babae sa paa ni Jesus. Isang literal na walang halaga, pero puno ng emosyon at nadarama ang luha. Ang naibus ng babae dahil siya ay makasalanan. Di ba? Ang tao kapag lumuha, ibig sabihin matindi. Puno ng emosyon. Di ba? Kaya nga naluluha ka kapag sobrang sakit. Tama? No? Naluha ka kapag sobrang saya. Tama? Di ba? Pero pag masaya ka lang, hindi ka naluluha. Di ba? Pag sobrang nararamdaman, sobrang emosyon. At ito, yung nagawa ng babae. Piruin mo, naging panghugas ng paa yung luha. So imagine mo, gano'ng karaming luha. At pag lumuha ka ng gano'ng karami, ibig sabihin, sobrang emosyon. Kumbaga, binuhos ng makasalanang babae ang kanyang emosyon dahil sa paghingi ng tawad kay Jesus. Luha, pagbuhos ng sobrang emosyon. Samantala, ang pabango, literal na mataas ang halaga o malaki ang halaga. Sabi nga, aabot ng isang buong taong sweldo ng isang ordinaryong tao ang presyo ng pabango na ibinuhos lang sa paa ni Jesus. Di ba kapag mamahaling pabango, paano ka naglalagay? Paunti-unti lang, di ba? Halos ayaw mong pisitin, di ba? Dito lang, sa mga pulso, di ba? Kasi mamahalin, no? Konti lang, no? Matapang masyado, no? At dahil mahal, titipirin. Pero, yung babae, ibinuhos. Pinampahid lang sa paa. Pag mamahalin ba ang pabango, nilalagyan mo yung paa mo? Hello? Hindi, di ba? Nakamedyas naman yan eh. O kaya, nandyan naman yan sa, sahig. Bakit mo papabanguhan? Sino makakaamoy niyan? Pero tingnan mo, malaki man ang halaga, mataas man ang halaga, pero pagbuhos nito sa paa ni Jesus, ipinapakita ng babae na walang katumbas na halaga ang makapapantay sa kapatawaran na maibibigay ni Jesus. Walang makapapantay sa kaluwagan at kagaanan ng puso ang maidudulot ng kapatawaran sa tao. Di ba ganoon? Kapag bukal sa iyong puso, kung magbigay ka, walang halaga. Hindi mo tinitignan kung anong matitira. Binubuhos mo ang lahat. Di ba ganon? Pagka yung mga magulang, no? Mahal nyo yung inyong mga anak, no? Lahat ng halos gusto nila, ibinibigay ninyo. At minsan, kahit walang-wala ka na, ibibigay mo pa rin. Kasi ganun. Hindi mahalaga yung taas o laki ng halaga ng bagay. Ang mahalaga, maibigay mo sa mahal mo. Kasi walang katumbas na halaga iyon. Ganito ang paghingi ng tawad. Parang luha at pabango. Isang pagbuhos ng emosyon at isang walang katumbas na kapayapaan ang dulot.
Kaya nga, kapag ang tao humihingi ng tawad, dapat binubuhos ang emosyon. Pag humihingi ng tawad, pag walang emosyon, ibig sabihin, hindi bukal sa puso. At hindi ito magdudulot ng kagaangan. Kapag ang paghingi ng tawad hindi nararamdaman, wala kang makukuhang kapayapaan. Kaya may ilan sa atin, naririnig lang ang paghingi ng tawad, pero hindi nararamdaman, no? 'Di ba? Andali mag-sorry, no? Sa panahon ngayon, nako, no? Andaling magsabi ng sorry, pero hindi mo maramdaman, no? Parang walang emosyon, hindi bukal sa loob. No? Kaya anong sabi natin? Parang labas sa ilong. No? 'Di ba? Yung paghingi ng tawad, parang labas sa ilong. Oh, tingnan nyo, yung mga may magagawang mga kasalanan dyan, 'di ba? Pag humingi ng tawad, no? Gumagawa pa ng talumpati. No? Pero hindi mo maramdaman. Bakit? Walang emosyon. Marunong lang humingi ng paumanhin. Pero puno naman ng katwiran. Hindi maubusan ng rason. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi di ba? Pero pag humingi ka ng tawad, wala nang rason. Inaamin mo. Inaako mo, binubuhos mo ang emosyon. Mga kapatid, naway matuto tayo sa babae na makasalanan kung saan pinaramdam ang paghingi ng tawad sa pagbuhos ng luha at pabango. Pagbuhos ng emosyon at pagbuhos ng walang halagang kapayapaan. Walang katumbas na kapayapaan. At sigurado, matatanggap din walang katumbas na kaginhawahan. Amen? Amen.